It was here, at Lake Neos at around 9 o'clock on the evening of Friday the 21st that the trouble started. There was an explosion in the heart of the lake which released a cloud of gas. The cloud swept over the surrounding villages, swallowing up everything in its path, killing those who slept and those who remained awake. No one was spared. Noong August 21, 1986, isang nakakabiglang katahimikan ang kumalat sa mga liblib na baryo sa paligid ng Lake Neos sa Cameroon. Isang biglaan at malalang pagbuga ng carbon dioxide mula sa ilalim ng isang crater lake ang kumitil ng halos 1,800 tao sa isang iglap. Pati na rin ang libo-libong hayop na kasama nila sa panimula ng umaga. Ito ay tinawag na limnic eruption, isang pambihirang natural event. Ang limnic eruption ay nangyari nang ang tubig sa ilalim ng lawa na matagal nang nasisipsip ng carbon dioxide mula sa bulkan sa ilalim ay biglang na-overturn dahil sa pagbaba ng pressure. Nag-release ito ng sabay-sabay na malaking volume ng carbon dioxide sa ibabaw. Ang gas ay bumaba sa lambak na parang mabigat na ulap. Sa pilitang nilamon ng hangin at sumakal sa mga natutulog na residente ng village at nasa paligid. Dahilan na bigla ang pagka-suffocate o pagkawala ng hangin ng mga residente. Ilan sa mga baryong sinalanta ng nakamamatay na ulap ay ang Neos, Cam, Cha at Subum. Halos wala ng buhay na natira maliban sa ilang nakatakas sa mas mataas na lugar. Sinundan ito ng panik at pagtakas ng iilan. Sa kasamaang palad, karamihan sa mga nakaligtas ang nagkaroon ng malubhang mga sintomas ng respiratory distress o pagkasira sa baga, pinsala sa balat at pagkawala ng lakas. Bakit nga ba nakamamatay ang ulap na ito? Ang carbon dioxide ay mas mabigat kaysa karaniwang hangin. Mga nasa 1.5 beses ang density nito, kaya kapag dumapo ito sa lupa ay hindi agad nakakalusot. Ang pagbuga ay mabilis at walang ingay. Walang tunog o apoy, kaya hindi agad nakakaiwas ang mga tao na nasa loob ng sinasakop nito. Matapos ang trahedya, pinangunahan ng mga siyentipiko ang degassing project. Paglalagay ng mga tubo sa lawa upang unti-unting mailabas ang carbon dioxide at maiwasan ang biglaang pagbubugang muli. Naging patuloy ang monitoring at paghahanda ng mga alerto upang mabantayan ang potensyal na panganib kung sakaling may maganap na katulad ng insidente. Bagamat mahirap paniwalaan na ang isang ulap ay kikitil sa libo-libong buhay, ito'y tunay na pangyayari at may basis sa agham. Ang Lake Neos disaster ay dokumentado bilang isa sa pinakamalubhang kaso na kinasangkutan ng carbon dioxide release mula sa crater lake. Ang insidente sa Lake Neos ay patunay na kayang humantong sa trahedya ang mga natural na elemento na hindi natin nakikita, lalo na kung hindi tayo handa. Isang paalala ito na kahit tahimik at payapa ang paligid, may mga hindi nakikitang panganib na maaaring magdala ng matinding epekto.